Akala ng lahat ay isang mahina at ulilang bata si Mimo sa isang bagong mundo na may E-rank na kasanayan, ngunit nagbalik siya ng paghihiganti sa lahat sa pamamagitan ng pagwasak sa kanila. Si Mimo ay isang batang may problema na inaabuso sa kanilang bahay ng bagong kasintahan ng kanyang ina, matapos mamatay ang kanyang ama. Ang kawawang bata ay palaging binubugbog araw-araw habang halos walang makain, nagkukubli sa isang sulok habang ang kanyang malupit na ina ay nanunood ng telebisyon na walang pakialam sa kanyang mga sigaw ng sakit. Lumaki siyang nag-iisa, mahina at walang kumpiyansa sa sarili at nagising siya mula sa bangungot ng pagkakabugbog ng kanyang ama-amahan, nang marinig niya ang bully sa kanilang klase na si Sho na tinukso ang isang mabait na batang babae na nagngangalang Aya. Kinuha ni Sho ang kanyang libro at ipinapagpag ito sa hangin. Tinukso siya dahil sa pagbabasa ng mga nobelang pambabae at dahil hindi maintindihan ng negatibong gago na si Sho na ang isang babae ay magbabasa ng mga nobelang pambabae. Inisip ni Mimo kung paano na sa isang palabas sa TV, mapipigilan niya ang pangbubuli at makakakuha ng paghanga ng lahat. Ngunit alam niya na sa realidad ay wala namang pakialam ang mga tao sa boss. Kung tatayo siya para ipagtanggol si Aya ay tiyak na mga sugat lamang ang matatanggap niya. Pinapanigan ng mga pinakapopular na estudyante si Sho habang ang iba ay natatawa para hindi sila maging target. Walang silbi ang guro na natutulog lamang, habang si Sho ay walang humpay na humihingi ng numero ng telepono ng babae at bago pa niya napansin ay tumayo si Mimo at tinatitigan si Sho at sinabing tigilan na niya si Aya. Tumawa si Sho at tinawag siyang mahina kaso biglang sinabi ni Kiri at ito ang pinakapopular na lalaki sa klase at binanggit na ibalik ni Sho ang libro kay Aya. Sinunod ni Sho at ibinalik ang libro sa babae, pagkatapos ay lumipat ang kanyang pambubuli sa isang nerd na si Yaso at nag-isip si Mimo kung bakit siya tumayo para kay Aya. Ito'y isang hindi karaniwang kilos para sa kanya. Ngunit bago niya pa ito masagot, lahat ng nasa boss ay nailipat sa ibang mundo at lahat sila ay naguguluhan habang nakatayo sa isang hindi pamilyar na lugar, at isang magandang Diyosa ang nakatayo sa itaas ng isang tulay at ipinakilala ang sarili bilang si Vaizai. Ipinaliwanag niya na tuwing may banta ng isang Demon King, ang kaharian ng alien ay tumatawag ng mga magigiting na mandirigma mula sa ibang mundo upang ipagtanggol ang kanilang kaharian. 200 taon na ang nakalilipas ay halos nawasak ng Demon King ang buong kaharian subalit salamat sa ilang bayani, natalo ng husto ang Demon King at nawasak ang buong Demon Army. Sa kasamaang palad ay muling nabuhay ang Demon King, kaya sila ay nailipat sa mundong ito upang labanan bilang mga bagong bayani na magwakas sa Demon King. Nalilito ang mga estudyante habang nagtataka kung patay na ba sila o isang uri lamang ng biro ito. Sinabihan sila ng kanilang guro na manahimik at pakinggan ang sasabihin ng Diyosa. Tinitingnan ni Mimo ang lumang arkitektura, ang mga sundalong naka-armor at may hawak na sibat, at ang Diyosa na may gintong mata bago niya kurutin ang sarili para tiyakin kung nananaginip lang siya. Si Kiri ay nagsalita at tinanong ang Diyosa kung ano ang mangyayari kung hindi sila makipagtulungan, kung saan ngumiti ang Diyosa at sinabing hindi niya sila kayang ibalik sa kanilang mundo. Nagtanong ulit si Kiri kung talagang may paraan para makabalik at sumagot si Vaizai na mayroong reverse summoning ritual na magpapabalik sa kanila. Ngunit upang mangyari iyon ay kailangan nilang patayin ang Demon King, dahil kailangan nila ang isang espesyal na bahagi na tinatawag na evil element na makukuha lamang kapag namatay ito. Sumigaw si Sho sa Diyosa dahil dinala sila sa bagong mundo ng walang pagpipilian at tumangging tumulong, ngunit nagmakaawa si Vaizai at nakiusap na tulungan silang iligtas ang kanyang kaharian mula sa pagkasira. Nagsalita si Aya at sinabi sa Diyosa na sila ay mga ordinaryong tao lamang na wala talagang magagawa, ngunit nangako si Vaizai na mayroon silang mga kakayahan na hindi nila alam. Naniniwala pa rin si Sho na lahat ng ito ay isang biro kaya nagpasya si Vaizai na patunayan ito at tinawag ang isang bihag ng digmaan at isang higanteng demonyong aso. Pinakawalan niya ang higanteng demonyong aso at agad itong sumugod sa bihag bago ito patayin. Ang ilang mga babae ay natakot at napaluhod habang tinitingnan ni Vaizai ang demonyo bago nag-chant ng isang spell at tuluyang sinunog ang halimaw. Pinawi ito sa eksistensya at tinawag niya ang mga estudyante at sinabi sa kanila na sukatin nila ang kanilang mga nakatago na abilities isa-isa. Ang lahat ng mga estudyante ay lumapit sa isang kristal na bola at sinuri ang kanilang mga kakayahan habang ito ay kumikinang sa iba't ibang kulay. Pagkatapos ng mga nerd ay lumapit si Sho sa kristal at agad itong kumikislap ng maliwanag na pulang kulay.
Masaya ang Diyosa at sinabi na mayroon siyang A-rank skills at agad na sumunod si Kiri at paglagay pa lamang ng kanyang kamay sa bola, kumislap ito ng maliwanag na ginto bago sumabog at pagkatapos ay sumunod si Aya at siya rin ay naging A-rank. Pagkatapos ng ilan pang mga estudyante, isang dalaga ang lumapit at siya rin ay naging A-rank at lubos na nagulat ang mga gwardya habang ipinaliwanag ni Vizay na kahit isa lang na S-rank na individual ay itinuturing na napakalaking swerte, ngunit ang magkaroon ng 3 S-rank na tao ay hindi kapanipaniwala. Sa wakas ay lumapit si Mimo sa kristal kaso nang inilagay niya ang kanyang kamay sa bola ay umiilaw lang ito ng malabong lilang kulay. Hindi man lang siya pinansin ng Diyosa at ipinatawag na ang susunod na tao at sinubukan ni Mimo na itanong kung anong ranggo siya, ngunit tuluyan siyang binaliwala kaya't lumayo siya at napagtanto na kahit sa mundong ito ay magiging pangkaraniwang karakter lang siya. Pagkatapos si Yasuo na nerd ang sumunod na lumapit sa kristal at nagkaroon ng espesyal na dark ability sa loob niya na dati ng taglay ng isang dark hero na naging pinakamalakas. Sa wakas ay natapos na ng lahat ang pagsuri sa kanilang mga stats at sinabi ng Diyosa na mayroon din silang personal na kakayahan na iba-iba sa bawat tao, bago niya ipahayag na kailangan nilang isagawa ang isang kritikal na ritual ngayon. Tinawag niya si Mimo sa harapan at agad siyang tinulak ng isang gwardya, pinadala siya sa isang madilim na hukay at binanggit na si Mimo ay E-rank na siyang pinakamababa sa buong klase at sa kasaysayan. Ang mga E-rank na tao ay nagdulot ng maraming problema kaya kadalasan sila ay pinapatay. Ngunit dahil sa pagkakataong ito ay nakakuha sila ng maraming nakakamanghang mga bayani, bibigyan niya ang E-ranker ng pagkakataong iligtas ang kanyang buhay at pinasya niyang ipadala si Mimo sa mga inabandona na guho, isang dungeon na malayo kung saan ipinapadala ang mga kriminal at halimaw. Sinabi niya na kung makakaligtas si Mimo ay iwanan na siya at magkakaroon ng karapatang mabuhay. Kung hindi naman ay pwede na niyang ipagpaalam ang kanyang buhay at sinubukan ni Mimo na magpaliwanag, sinasabing kaya niyang bumuti pa subalit sumagot ang Diyosa na siya ay kabilang sa kategorya ng failure frame, na nangangahulugang ang kanyang mga stats ay napaka-weak na kahit gaano pa siya mag-training ay hindi siya magiging mahusay. Nagalit si Mimo at sinabing hindi niya piniling pumunta rito, siya ay ipinatawag laban sa kanyang kagustuhan at ngayon ay itinatapon na lamang. Ngunit pinutol siya ni Kiri at sinabing nasasayang lang ang oras ng lahat dahil pagod na ang mga babae at sang-ayon naman ang lahat kay Kiri. Bumagsak si Mimo sa lupa na isang bigo, nang lumapit si Yasuo sa kanya ay naalala ni Mimo ang panahon na tinulungan niya si Yasuo pagkatapos itong mabuli, ngunit tinanggihan siya ni Yasuo at sinabing ang isang E-ranker ay dapat magsalita ng may higit na paggalang sa kanilang mga nakatataas. Nawalan ng lahat ng pag-asa si Mimo habang isinagawa ng Diyosa ang ritual at itinapon ang isang leather bag bilang kanyang espesyal na item na lubos na walang silbi. Sinubukan ni Aya na ipagtanggol si Mimo at binanggit na mali ito kaso labis nang naiinis si Mimo. Itinaas niya ang kanyang braso at ginamit ang paralyze spell sa Diyosa na madaling na block bago tawagin si Mimo na bigo. Dahil sinubukan pa niyang tamaan siya gamit ang kanyang E-rank na kakayahan at sinubukan din ni Kiri ang kanyang spell na lumikha ng malaking fireball, at iginiit na nag-check lang siya sa pamamagitan ng paglalagay ng maliit na halaga ng mana sa spell. Tumawa ang lahat sa pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng isang mahina tulad ni Mimo at ng kanilang mga sarili habang si Mimo ay tahimik na napayuko at lumuha. Naalala niya kung paano umiyak ang kanyang batang sarili nang biglang marinig niya ang kanyang kaluluwa na nagsabing itigil na ang pagpapanggap na mabuting tao at ipakita ang tunay na likas ng kanyang puso, ang likas na matagal na niyang pinigilan. Sa wakas ay binitawan na ni Mimo ang lahat ng ito habang tumingin siya ng may galit sa kanyang mga mata. Sinabi niya sa Diyosa na siya ay isang bulok na babae at binalaan siya na maghanda kapag siya ay nakabalik ng nabubuhay at agad siyang nailipat sa isang madilim na kuweba, kung saan sinubukan niyang buksan ang kanyang status ngunit nabigo dahil sa dilim. Naglagay siya ng ilang mana sa leather bag at nagliwanag ang gemstone na ginamit niya bilang parol habang naglalakad siya sa kuweba. Bigla niyang napagtanto na naglalakad siya sa mga kalansay na nagpangilabot sa kanya. Nagtaka siya kung ano ang pumatay sa lahat ng mga taong ito nang bigla siyang inatake ng isang halimaw na bahagya niyang naiwasan at nagsimulang tumakbo palayo. Hinabol siya ng halimaw habang tumatakbo si Mimo ng buong lakas at iniisip kung dapat ba siyang lumaban, ngunit alam ng kanyang puso na ang pagkakaiba ng antas ay napakalaki kaya tiyak na mamamatay siya sa sandaling huminto siya. Nagsimula siyang umiyak dahil sa takot at bumagsak dahil sa isang batong nakausli sa sahig. Humarap siya upang makita ang kanyang kamatayan sa harap nito habang ang pagkabigo sa kanyang buhay ay nagundyok sa kanyang katawan.
Nang malapit na siyang patayin ng halimaw, sinubukan ni Mimo ang huling pagsisikap na iligtas ang kanyang buhay at ginamit ang paralyze spell na sa kanyang sorpresa ay talagang nagpetrify sa halimaw sa lugar nito. Agad siyang tumayo at nagsimulang tumakbo palayo ngunit mabilis siyang nakarating sa dulo ng kuwebo kung saan may isa pang bird demon na lumapit sa kanya na may intensyong patayin siya. Mabilis na itinaas ni Mimo ang kanyang braso muli at ginamit ang paralyze spell na muling nagpatigil sa kalaban. Napagtanto niya na hindi ito isang tsamba at talagang gumagana ang kanyang spell, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng pagod kaya binuksan niya ang kanyang stats at napansin na halos nauubos na ang kanyang mana. Napagtanto niya na mayroon pa siyang isang kasanayan kaya sinubukan niyang gamitin ang poison spell sa halimaw na naging epektibo dahil nagsimulang umitim at magdugo ang demonyo. Umupo si Mimo sa sahig ng kuweba at nagtataka kung bakit napaka-epektibo ng kanyang mga spell laban sa mga demonyo nang bigla siyang makarinig ng tunog sa likuran niya. Paglingon niya ay nakita niyang nakawala na ang Minotaur Demon mula sa spell at handa na itong magbigay ng huling hampas kay Mimo. Ngunit sa pagkakataong ito ay imbes na tumakbo palayo, bumalik sa kanya ang lahat ng galit para sa mga taong masama ang pagtrato sa kanya. Kahit na naubos na ang kanyang lakas, itinaas niya ang kanyang mga braso patungo sa demonyo at determinado na mula ngayon ay papatay na siya para mabuhay. Hinamon niya ang demonyo na harapin siya kaso hindi natin alam kung makakaligtas siya sa pagkakataong ito o hindi. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.